Welcome sa ating channel Ka Mystery. Ngayon ating tatalakayin ang pinamagatang Sinua. Kung mahilig ka sa mga ganito, pindutin mo na ang bell at i-click ang subscribe para lagi kang updated kung mayroon kaming bagong i-upload na tulad nito. This video is completely opinion only. Whatever is in this video is only based on me. Then we are not responsible for it. This video is not about to hurt any religion or nation. Ipagpatuloy natin ang ating talakayan. Dito tayo ngayon sa pinamagatang Sinua. Genesis chapter 6 verse 9. Ito ang kasaysayan ni Noah. Matuwid at mabuting tao si Noah nung kanyang kapanahunan. Namuhay siya ayon sa kalooban ng Diyos. Ngayon, huwag muna tayong makampante sa sinasabi ng verse na ito. Kung talaga bang nakasunod sa kalooban ng Diyos si Noah at ang buong pamilya niya na naisakay sa arka. Tandaan ninyo ito, sa buong daigdig, sa buong kalupaan ng planetang Earth, sa mga milyon-milyon o bilyon-bilyon na mga nilalang na namumuhay sa kalupaan ng planetang Earth, kasama na ang mga tao. Tandaan, bukod tanging Sinua lamang at ang kanyang pamilya ang iniligtas ng tinatawag na Diyos. Sa madaling sabi, salang-sala ng tinatawag na Diyos ang pamilya ni Noah. Kumbaga, malinis na malinis sila nang mula nang silang sila sa daigdig at hindi ito ni isang nagawang kasalanan. Malalaman natin ito kung talaga bang nakasunod sila sa kalooban ng tinatawag na Diyos, Panginoon, at sa tinatawag na Yahweh. Matutuklas natin ito sa pagtatapos sa kwento ni Noah bago tayo pumasok sa Genesis chapter 12. Kung may katotohanan nga bang namuhay si Noah at ang buong niyang pamilya sa kalooban ng Diyos. Genesis chapter 6 verse 10. Siya'y may 3 anak na lalaki, sina Shem, Ham at Japhet. Tandaan ninyo ito para magkalaman talaga kung namuhay ba talaga ang buong pamilya ni Noah sa kalooban ng Diyos. Dahil ipinanganak na sina Shem, Ham at Japhet nang sumakay si Noah sa arka at kasama ang kanyang 3 anak. Kaya pati sina Shem, Ham at Japhet ay salang-sala din sila sa tinatawag na Diyos. Kumbaga, mula nang isilang sina Shem, Ham at Japhet ay wala din itong nagawang kukuting na kasalanan o paglabag sa kalooban ng Diyos. Malalaman na natin ito kung mabasa na natin ang buong kwento sa buhay ni Noah. At maging ang asawa ni Noah ay piling-pili sa lahat ng babae sa buong kalupaan ng planetang Earth. Ito'y malinis na malinis at mula ng isilang ay hindi rin ito nakagawa ni kiisang kasalanan o paglabag sa kalooban ng Diyos. Kaya ibinigay siya ni Noah upang maging asawa. Magpatuloy tayo. Genesis chapter 6 verse 11. Maliban kay Noah, masama ang lahat ng tao sa paningin ng Diyos at laganap ang karahasan sa lahat ng dako. Pansinin ninyo uli, talagang ang tao talaga ang may gawa lahat ng kasamaan sa buong kalupaan ng planetang Earth. Ang tao talaga ang sinisisi sa lahat ng kaganapan sa buong kalupaan ng daigdig. Pero unawain ninyo ang kwentong ito. Kung nag-iisa nga lang ba na nilalang ang tao sa kalupaan ng planetang Earth? Malinaw pa sa liwanag ng araw ang sinasabi ng Genesis chapter 6 verse 2. Ang sabi, nang makita ng mga anak ng Diyos, nang makita ng mga anak ng Diyos na ang mga babaeng anak ng tao, na ang mga babaeng anak ng tao ay magaganda. Ang mga ito'y pumili
sa kanila ng kanya-kanyang asawa. Pumili sila ng kanya-kanyang nilang asawa. So, napakalinaw ang sinasabi ng verse na ito na hindi lang ang tao ang naninirahan at namumuhay dito sa kalupaan ng planetang Earth. Dahil sinasabi, nakita ng mga anak ng Diyos ang magagandang mga babaeng anak ng tao. Linaw din na talagang marami na ang mga Diyos na naandito, nanirahan sa at namumuhay kasama ang mga tao sa kalupaan ng planetang Earth. Dahil ang sabi ng makita ng mga anak ng Diyos at sa karugtong ng verse, sabi na ang mga babaeng anak ng tao talagang pinaiksi lang ang salitang ito sapagkat ang binigkas dito ay ang mga anak ng Diyos at ang mga anak ng tao. So malinaw dito na isang uring mga nilalang ang salitang Diyos dahil ang salitang tao ay isang uring nilalang lang din. May posibilidad dito na ang mga batang Diyos ay naandito na sa kalupaan ng planetang Earth at nakakaengkwentro nila ang mga magagandang babaeng anak ng tao dahil maliwanag ang kwento ng Genesis chapter 1 na pinangungunahan ng tinatawag na Diyos at sa kwento ng Sumerian clay tablet na binibidahan naman sa tinatawag na Enlil at Inke na si Enlil na nagmula sa malalayong kalawakan ang may dala ng mga EJJ dito sa kalupaan ng planetang Earth. At inilihis lang ito ng bahagya ang kwento ng Genesis chapter 1 ng Biblia. Pero kung pagtugma-tugmain natin, lumalabas na isa lang ito ang tinutukoy. Dahil ang kwento ng Genesis chapter 1 ay para lang sumulpot ang tao. Walang ginawa o walang paggalaw ang Diyos nang sumulpot ang tao. Pansinin ninyo, napakalaki ng diferensya sa kwento ng Genesis chapter 2 na pinagbibidahan ng Panginoong Yahweh. Gumamit ito ng materialis para siya makagawa ng tao. Talagang step by step ang sistemang ginawa niya sa tao, lalong-lalo na sa paggawa niya ng babae. So ngayon, kung titigan mong mabuti ang mga verse na nasa chapter 1 at i-compare mo sa chapter 2, lumalabas na ang Diyos sa chapter 1 ay kasama na niya ang tao. Nasa tabi na niya mismo ang tao. Sa madaling sabi, kasama niya ito nang bumaba ang tinatawag na Diyos dito sa kalupaan ng planetang Earth. Dahil mapapansin mo kung paano ginawa ng tinatawag na Panginoon ang tao. Kumbaga, nagpakahirap siyang gawin ang tao. Talagang tinututukan niya ito para maging komplikado ang paggawa niya ng tao. Samantalang, nagsasalita lang ang Diyos ng Genesis chapter 1, andiyan na ang tao. Kaya sa kwento ni Noah ay hindi lang ang tao ang namuhay dito sa kalupaan ng planetang Earth. At bago pa sa panahon ni Harid na may mga bumababa na mga nilalang na nagmula sa malalayong kalawakan, ay mayroon na andito na ang mga Diyos at ang mga batang Diyos. Nandiyan na ang mga Homo erectus, ang mga Ijiji, ang mga Diyos, ang mga grupo ng mga kalalakihan na umaabot ng 200 ka mga nilang na bumababa sa panahon ni Harid doon sa tuktok ng bundok Hermon. Ang mga tao at sa paglipas ng maraming taon, nagkakahalo-halo na ang kani-kanilang mga lahi dahil ang lahat ng mga uring lahing mga nilang ay lahat sa kanila ay dumadaranas ng pananabik sa laman. Ang bawat lahi at uri ay nagkahalo-halo dito
at lumalaganap ang patayan bawat lahi ng mga iba't ibang uri ng mga nilalang. Agawan sa teritoryo, halayan sa mga kababaihan, nagsulputan ang mga nilalang na may mga pakpak, mga hayop na nag-aanyong tao, tao na nag-aanyong mga Diyos. Isisingit natin sinuwa, isa sa mga uri ng mga nilalang na ang pinagmulang lahi ay mga hybrid na nilalang. Ito ang pinakadahilan ng tinatawag na Diyos, Panginoon at Yahweh, ang paglaganap ng mga iba't ibang uring mga lahi ng mga nilalang at sa paglaganap ng mga hybrids na nilalang dito sa kalupaan ng planetang Earth. Maswerte ang mga isda, hindi sila nasamang malipol sa daigdig. Kaya pansinin ninyo, hindi mo mabilang kung ilang uring mga nilalang ang nanirahan sa malawak na kapatagan. Genesis chapter 6 verse 12. Ito ang kalagayan nakita ng Diyos sa buong daigdig. Namuhay sa kasamaan ang lahat ng tao. Itong verse na ito ay nagpapakita lang talaga na walang kasapatang may katotohanan ang kwentong ito. Dahil nga, unang nabuo ang mga patotoong paniwala kumpara sa Biblia. Naggawa-gawa itong manipulahin na ang tao ang dahilan kaya nalubog sa tubig ang daigdig dahil sa kasamaan sa gawain. Pero kung pag-aralan ninyong mag-isa ang kwento ng buong Biblia, partikular nito sa buhay ni Noah, ay malalaman ninyo ang katotohanan. Walang kinalaman ang tao sa lahat ng kaganapan na ikinagalit ng mga nilalang na ito na kung tawaging Diyos, Panginoon at Yahweh. Biktima ang tao dito sa mga nilalang na ito. Dahil nga sa likod ng Biblia ay gawa ng mga patotoong paniwala at itinututok na lang talaga sa tao ang lahat ng kasamaan mula kay Eva, Adan, na siyang unang nakapaglabag ng kalooban ng Diyos hanggang kay Noah. Ang tao pa rin ang may kasalanan dahil nga tao lang din ang mga akda ng Biblia na nagmula sa pinakamatandang kasulatan sa ngayon ay ang Sumeria clay tablet, at ganun madali ng manipulahin o iiwas ang tao sa gawaing labag pang tao. Hanggang dito na lang ka mystery. Sana ay may natutunan ka sa talakayan na ito. Paalam!